Nagsimula ang pelikula sa panimulang screen na binanggit ang misyon ng Europa bilang unang pagtatangka na ipadala ang mga lalaki at babaeng astronaut sa malayong kalawakan. Isang grupo ng 6 na astronaut ang nagsagawa ng misyon na pinondohan ng pribadong organisasyon upang siyasatin ang buwan ng Jupiter, na tinatawag na Europa, upang maghanap ng mga posibleng palatandaan ng pagkabuhay. Kasama sa koponan sina Commander William Shue, Pilot Rosa Dasquet, Chief Science Officer Daniel Luxembourg, Marine Biology Science Officer Katya Petrovna, Junior Engineer James Corrigan, at Chief Engineer Andrei Block. Kasunod nito, ipinakita ng iba't ibang clip ang pangkat ng mga astronaut na nagsimula sa kanilang paglalakbay sa kalawakan. Sa pagpapatuloy ng eksena, nagsimulang magkaproblema ang kamera at kalaunan ay naputol, na ang huling larawan ay mula sa kinaroroonan ni Pilot Rosa bago tuluyang tumigil. Sa Earth, ang CEO ng Europa Venture, na si Dr. Samantha Unger ay dumalo para sa isang panayam. Ipinaliwanag niya ang mga senaryo ng misyon, at binigyang diin na nalampasan ng spacecraft ang lahat ng nakaraang mga record para sa distansya ng paglalakbay ng tao. Sinabi din niya na habang nasa transatlantic flight siya, nakatanggap siya ng balita mula sa mission control na nawalan sila ng komunikasyon sa Europa 1 crew. Noong una, iniisip nila na maaaring na-delay lang ang transmission, ngunit lumampas na sa 15 oras na wala pa rin signal. Sa loob ng spacecraft, ang mga tripulante ay nagtipon sa central living area, malinaw na nalulungkot sila sa pagkawala ni James. Kinumpirma ng recorded video ang kalunos-lunos na pagkamatay ni James, na nag-iwan sa buong crew sa estado ng pagkabalisa at tila masisiraan ng loob. Ipinahayag ni Katya ang mga alalahanin niya tungkol sa paghahatid ng balita sa pamilya ni James at tinalakay kung dapat nilang ituloy ang misyon. Ang eksena ay lumipat sa 19 na buwan bago ang kasalukuyang kaganapan, ang hudyat ng pagsisimula ng misyon. Nag-organisa ng press conference ang Europa Venture para ipahayag ang paglulunsad sa Europa 1 sa kalawakan. Kinumpirma ng mga siyentipiko ang katotohanan na may lawa sa ilalim ng lupa sa Europa, at binigyang diin ng mga tripulante ang koneksyon sa pagitan ng likido at posibilidad na may nabubuhay doon. Bukod pa rito, nakadetect ang NASA ng heat indicator sa lugar ng Connemara Chaos. Mukhang tuwang-tuwa ang buong team sa mahalagang misyon na ito. Matagumpay na inilunsad ang spacecraft, at ang mga tripulante ay nakatanggap ng masigabong palakpakan mula sa mission control habang lumalampas sila sa orbit ng buwan. Habang nakasakay, nag-record si James ng video na nagbibigay ng pangkalahatang ideya sa interior ng ship at ipinakita ang mga kasangkapan na mayroon sila. Ipinakita din niya ang epekto ng kawalan ng gravity sa kalawakan at kinunan niya ang kagalakan ng iba pang crew. Pagkatapos, ang eksena ay lumipat sa ika-21 buwan ng misyon, at ang crew ay higit sa 500 milyong milya ang layo mula sa Earth. Kabaliktaran ng dating kagalakan, isang malungkot na kapaligiran ang namayani sa mga tripulante. Si William at Daniel ay makikitang nag-uusap tungkol sa pagpapagaling ni Andrei, na nagsabing hindi maganda ang lagay niya nitong mga nakaraan, marahil dahil sa pagkamatay ni James. Bilang resulta nito, nagpasya silang isama siya sa surface ng Europa sa halip na iwan siyang mag-isa sa orbiter. Sa oras na ito, ang spacecraft ay nasa orbit sa paligid ng Jupiter. Dahil malapit na sila sa kanilang destinasyon, lumakas ang loob ng crew na tapusin ang misyon. Habang papalapit sila sa orbit ng Europa, humiwalay sila sa pangunahing spacecraft at tumuloy sa paglapag sa nagyayelong surface. Gayunpaman, nakaengkwentro sila ng radiation interference malapit sa nakaplanong paglalapagan nila. Dahil dito, pumili sila ng ibang lugar na humigit kumulang 100 metro ang layo mula sa Connemara Chaos, ang lugar na mas gusto nila. Bumalik sa Earth, tinitingnan ni Dr. Unger ang Jupiter sa kalangitan, umaasa na matagumpay na nakarating ang crew sa surface, dahil hindi niya magawang makipag-usap sa kanila. Pagkatapos maglaan ng ilang araw upang manatili sa surface ng Europa, pinag-usapan ng mga tripulante ang gagawing estratehiya sa pagkolekta ng mga sample at paghahanap ng mga palatandaan ng buhay. Binanggit ni Daniel ang haharaping hamon sa pagkuha ng mga kinakailangan nilang samples dahil hindi sila nakarating sa lugar na dapat nilang puntahan. Bilang tugon, iminungkahi ni Katya na mag-imbestiga sila sa ilalim ng yelo dahil wala na silang magagawa. Sa pagsunod sa kanyang payo, sinimulan nilang mag-drill sa makapal na nagyayelong surface gamit ang robotic arm, at pagkatapos ay nagpadala sila ng remote underwater probe. Napatunayan na ang pagkuha ng kinakailangang samples ay hindi ganun kadali. Habang bumabagsak sa yelo, ang kanilang spacecraft ay nakaranas ng mga pagyanig.
Iniisip ni Daniel na dahil ito sa paggalaw ng yelo at tiniyak sa mga kasamahan na maayos ang lahat. Bilang resulta, nagpatuloy sila sa proseso ng pagbabarena na inaasahan ang higit pang pagyanig habang bumababa ang temperatura. Sa gabi, ang spacecraft ay muling nakaranas ng mga pagyanig. Habang sinusubukan ng iba pang tripulante na alamin ang dahilan, may nakita si Andre na kumislap na ilaw sa labas ng ship. Mabilis siyang kumuha ng kamera para kunan ito, ngunit sa kasamaang palad ay hindi niya ito naabutan. Kasunod nito, nagmamadali siyang pumunta sa mga kasama at ikinwento ang nakita niyang malakas na ilaw mga 100 metro mula sa ship. Pagkatapos ay tiningnan ng team ang iba't ibang mga nakunan ng kamera ngunit hindi nakakita ng ganoong visual na ebidensya. Gayunpaman, nang suriin nila ang data ng heat signature, nalaman nila na ang footage ni Andre ay nagkaroon ng glitch dahil sa radiation interference. Nagkataon na sabay nagka-glitch ang footage nang magsimulang makita ni Andre ang misteryosong liwanag. Dahil dito, naisip ni Daniel na maaaring guni-guni lang ni Andre ang liwanag at binaliwala ang kanyang alalahanin. Kinagabihan, hindi makatulog si Andre dahil sa mahiwagang pangyayari. Kaya naman, ipinangako niya na ilalantad ang katotohanan sa likod nito. Pagkatapos ng mga oras ng pagbabarena, ang makina sa wakas ay nakapasok sa yelo at ipinakita ang unang sulyap sa ilalim ng surface ng Europa. Ang buong crew, lalo na si Katja, ay namangha at hindi makapaniwala sa dalisay at hindi pa natutuklasang tanawin na ito. Si Katja, bilang isang marine biologist, ay tinansya na ang lalim ng karagatan ay humigit kumulang 100 kilometro. Itinakda nila ang kanilang direksyon patungo sa target zone, para lamang mapansin ang ilang hindi inaasahang thermal activity sa paligid. Habang hinahayaan nila ang robot na mangolekta ng mga sample, nakarinig sila ng kakaibang ingay at pinaghinalaan nila na echo lang ito. Pinoprotektahan ng makapal na layer ng yelo sa itaas ang anumang bagay mula sa radiation, gayunpaman, nakadetect sila ng pagtaas ng radiation. Dahil dito, napagtanto ni Katja na nagmumula ito sa baba, mas malalim sa target zone. Pagkatapos ay naghanda ang team na muling ayusin ang direksyon, ngunit habang nagpapatuloy ang pagtaas ng radiation, nakakita sila ng pagkurap ng liwanag, at pagkatapos ay may tumama sa probe lens, na naging sanhi upang ito ay masira. Nawalan sila ng kontrol sa probe habang naghahanda silang i-extend ang braso nito. Ngayon, ang tanging paraan upang makolekta ang sapat na sample ay paglalakad sa surface ng 100 metro patungo sa target zone. Dahil sa pagkabigo, sinubukan ni Katja na hikayatin ang mga kasamahan na payagan siyang lumabas at kunin ang mga sample. Gayunpaman, tumanggi sila at nagsimulang magdebate tungkol sa mga panganib na dulot ng radiation ng Jupiter. Pagkatapos, ibinalik tayo ng pelikula sa ika-6 na buwan ng misyon noong nabubuhay pa si James. Sa kanilang pagpunta sa Europa, makikita siyang nagre-record ng pang-araw-araw na gawain niya para sa kanyang pamilya. May isang pangyayari kung saan ang sasakyang pangkalawakan ay tinamaan ng solar storm, at na-expose ito sa malakas na radiation na sumira sa mahahalagang components, kabilang ang komunikasyon sa Earth's Control Center. Ipinaliwanag nito kung bakit ang imahe ni Rosa sa cockpit ang huling natanggap pabalik sa Earth. Upang siyasatin at ayusin ang sistema, sinuot ni na Andre at James ang kanilang mga spacesuit at umalis. Gayunpaman, may problema sila, kailangan nilang bumalik ng mabilis dahil sa limitadong oxygen. Nang sila ay mag-inspeksyon, napagtanto nilang nasunog ang panel ng komunikasyon, kaya nagpasya silang buksan ang circuit board. Sa kasamaang palad, sa panahon ng operasyon, naputol ang isang piraso ng metal na pumunit sa suit ni Andre, na naging sanhi upang mawalan siya ng oxygen. Nang makita ito, nagmamadali si James upang dalhin siya sa airlock. Sa sandaling papasok na sila sa airlock, napansin ni James na tumalsik ang hydrazine sa kanyang suit dahil sa pagsabog ng panel. Ang kemikal na ito ay nakakalason at maaari nitong maapektuhan ang hangin ng ship, na magdudulot ng panganib sa buhay ng lahat. Sinubukan ng veteranong si Andre na iligtas si James sa pamamagitan ng pagkuha sa kanya mula sa kanyang suit, ngunit siya ay nawalan ng malay dahil sa kakulangan ng oxygen. Alam na walang pag-asa para sa kanyang sarili, itinulak ni James si Andre sa airlock habang itinutulak ang kanyang sarili palayo sa ship. Sa kanyang pagmamadali, nakalimutan ni James na i-secure ang sarili sa hull ng ship. Napalayo si James sa ship at naiwan na may ilang minuto lang ng oxygen. Sinabi ni William na hindi niya kayang iligtas siya, dahil sa oras na makarating sila sa kanya, si James ay wala na. Ang tanging nagawa ni William ay humingi ng tawad.
Sa kanyang mga huling sandali, pinasalamatan ni James si Andre sa pagsisikap na iligtas siya at sinabihan si William na huwag humingi ng tawad dahil ito ay isang aksidente. Pagkatapos ay naalala niya ang kanyang pamilya, nagpaalam sa kanila, at dahan-dahang naubusan ng hininga hanggang sa mamatay. Sa kasalukuyan, pinagtatalunan ng koponan kung maaaring maglakad sa surface. Ang mga tripulante ay bumoto at si Katja ay pinayagang umalis. Tinulungan siya ni na Andre at Rosa na magsuot ng spacesuit, habang sina Daniel at William ay nagpasya na pag-aralan ang data. Sa sandaling nasa surface siya, si Katja ay namangha nang makita ang nakakabighaning tanawin ng Europa. Pagkaraan ng ilang oras, nagpadala siya ng data mula sa ilang sample. Ang lahat ay negatibo para sa buhay, ngunit nang pag-aralan niya ang subsurface specimen, nakita niya ang unicellular na organismo tulad ng algae. Ang pagtuklas na ito ay nagdulot ng malaking kagalakan sa mukha ng mga tripulante dahil nagbunga ang kanilang pagsisikap. Kasunod nito, sinabi ni William na bumalik na siya, ngunit nakakita si Katja ng kumikinang sa madilim na lugar. Sa pag-iisip na baka ito ang nakita ni Andre kanina, nagpatuloy siya sa pagsisiyasat gamit ang nakareserbang oxygen. Pinatay ni Katja ang kanyang mga ilaw at naglakad palapit sa ilaw. Samantala, nalaman ni Daniel na ang antas ng radiation ng init ay gumagalaw kasama ng liwanag. Nang maramdaman ang paparating na panganib, pinayuhan siya ng crew na bumalik sa loob. Ngunit bago pa siya makapag-react, ang yelo sa ilalim ni Katja ay bumagsak, na naging sanhi ng kanyang pagkadulas. Sa pamamagitan ng tracker, nakita nila si Katja na nahuhulog sa yelo. Nang suriin ng crew ang helmet ng kanyang camera, nakita nila ang takot sa mukha niya na nakatingin sa asul na ilaw bago tuluyang naputol ang kanyang koneksyon. Kasunod nito, naghinala ang mga tripulante na ito ay komplikadong organismo na na-trigger ng liwanag ni Katja at inatake siya. Pagkatapos ay nagpasya silang bumalik sa Earth upang i-report ang natuklasan nila. Gayunpaman, habang nagpapatuloy sila sa pag-alis, naharap sila sa ilang mga problema. Nahirapan sina Rosa at William na patatagin ang spacecraft dahil sa mga malfunction ng makina. Ang lander ay pumipigil, tila ibinato ang ship pabalik sa surface. Bilang resulta, ang ship ay nagsimulang mahulog mula sa taas na may 2,000 metro. Sa isang matapang na hakbang, umalis si William sa kanyang upuan at pinakawalan ang water shield upang pabagalin ang kanilang pagbaba. Nagawa niyang iligtas ang mga tripulante ngunit sa kasamaang palad ay namatay siya dahil sa impact. Sa pagkakataong ito, lumapag sila sa orihinal na landing zone, ang lugar kung saan sila dapat na lumapag kanina. Nagsagawa ng pagsusuri ng pinsala si Andre at ipinaliwanag niya na parehong nawalan ng init at oxygen ang ship. Bilang resulta nito, malapit na silang mag-freeze bago kapusin sila ng hangin. Sa kabila nito, determinado sina Rosa at Andre na alamin ang sitwasyon. Habang nagsisikap ang mga tripulante sa pag-unawa ng mga bagay-bagay, ang yelo ay nagsimulang gumalaw, na naging sanhi ng marahas na pagyanig ng spacecraft. Pagkatapos ay inanunsyo ni Andre na 2 tao ang magtatrabaho sa labas ng ilang oras para ayusin ang mga makina. Kasunod nito, sina Andre at Daniel ay naghanda at nakipagsapalaran sa labas upang ayusin ang bahagyang nagyelo na tangke ng gasolina, habang si Rosa ay nananatili sa loob na inihahanda ang mga makina. Nag-record siya ng isang video, sa pag-asang kung hindi sila makaligtas, mahanap ng mga explorer sa hinaharap ang kanyang ni-record. Pagkatapos ay ikinonekta niya ang recorder sa panel ng komunikasyon. Samantala, habang binubuksan ni Daniel ang airlock at unang paghakbang sa labas, nasagap ng suit camera niya ang radiation interference. Biglang gumalaw ang yelo, na naging sanhi ng muling pagyanig ng ship. Sa gitna ng kaguluhang ito, nawala si Daniel. Iniulat ni Andre kay Rosa na si Daniel ay napalibutan ng mga ilaw at ang yelo sa ilalim niya ay nawasak bago siya nawala. Matapos mawala ang 4 na tripulante, sina Rosa at Andre ang tanging nakaligtas. Napagtanto na ang ship ay hindi maaaring ayusin, nagmungkahi siya ng ibang paraan na ayusin ang komunikasyong nakaugnay sa mothership. Gayunpaman, kailangan nilang gamitin ang ibang parts ng life support upang maipadala nila sa Earth ang data. Pinilit ni Rosa ang sarili na tanggapin na kailangan nilang mamatay at magpatuloy ayon sa kanyang mga instructions. Pagkaraan ng ilang sandali, kahit papaano ay nagawa ni Andre na makarating sa surface at nagsimulang ilipat ang mga parts mula sa life support system patungo sa panel ng komunikasyon. Sa sandaling ito, makikita sa likod ang asul na luminescence sa ilalim ng yelo. Papalapit ang liwanag kay Andre, ngunit nagawa niyang tapusin ang kanyang trabaho.
Dahil alam niyang magwawakas na ang kanyang buhay, nagpasya si Rosa na buksan ang airlock upang ibunyag ang anyo ng nilalang na kumitil sa buhay ng mga tripulante. Bago iyon, itinutok niya ang kamera sa likod niya habang lumulubog ang ship sa ilalim ng yelo. Nakayuko sa upuan ng piloto, pinapanood ni Rosa ang ship na napupuno ng tubig. Ang mga ilaw ay makikitang gumagalaw sa ilalim ng surface na nakakabit sa isang uri ng galamay. Ang huling larawan na nakunan ay ang napakalaking octopus na parang bioluminescent na nilalang napapalapit sa camera. Sa huli, sinabi ni Dr. Unger na ang misyon na Europa 1 ay nagkaroon ng kabuluhan. Ipinaliwanag niya kung paano isinakripisyo ng mga tripulante ang buhay nila para sa isa't isa upang magawa ang misyon at upang mapalawak pa ang pagtuklas. Ang pagtuklas nila sa nilalang ay lampas pa sa pananaliksik na nagawa nila, na nagha-highlight kung paanong ang ating universo ay kakaiba at mas buhay kaysa sa iniisip natin. Nagtatapos ang pelikula sa isang picture ng buong team na kinunan sa simula ng misyon, na nakangiti at nasa sabik. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.